Magandang araw mga kapwa siyentista at welcome sa BTS o ang Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. This podcast is co-presented by the UP Diliman College of Science and UP Resilience Institute. Ang guest natin for today ay isang geologist and science educator at ang expertise niya ay nagre-revolve around coastal hazards. So siya ay nagtapos ng BS and MS Geology sa UP Diliman National Institute of Geological Sciences and PhD in Earth Science sa Nanyang Technological University sa Singapore. Noong 2019, siya ay naging recipient ng DOST Balik Scientist Program and from 2020 to 2023, siya ay naging director ng JAZC Marine Sciences Laboratory sa Central Visayan Institute Foundation sa Bohol. At ngayon, siya ay professorial lecturer sa UP Institute of Environmental Science and Meteorology. So without further ado, let's all welcome Dr. Lea Soria. Magandang araw, Paul, at sa mga followers ng Behind the Science podcast. Salamat sa imbitasyon na makasama kayo sa episode na ito. Good afternoon po, Dr. Soria. And katulad ng ginagawa natin sa lahat ng episodes, bago natin puntahan yung paper nyo, which is about Yolanda and yung predecessor niya noong 1897, balikan din natin yung kabataan nyo. So, Dr. Soria or Ma'am Lea, kailan niyo po na-realize na gusto niyo maging isang scientist? Unang-una, hindi ko pinangarap maging scientist. Nung bata ako, ang pangarap ko lang sumakay nga sa helicopter. Lagi. Ano na lang siya, parang it just flows na siguro din dahil na-expose ako una-una sa immediate family na mga science yung background, more sa agriculture ang parents ko and even mga tito, tita at mga pinsan na mas matanda sa akin. Sa field nila, agriculture. So yun siguro, yung tapos hilig ko din, more on sa outdoor person kasi ako. Siguro yun yung mga bagay-bagay na nag-mold sa akin para mapatungo sa field ng science. Pero paano nyo po napili yung course na geology? Tapos nakasakay na po ba kayo sa helicopter? Hindi ako pupili ng aking kurso. Ang first choice ko nung nag-fill out ako ng CAT form ay chemistry. Ang geology, sinadjust lang yun ng tatay ko. So, I think on hindsight, marunong talagang pumili yung tatay ko. Ayun. Ano yung second question? Nakasakay po kayo sa helicopter. Oo. Pero hindi ako undergrad nung nakasakay na ako ng first time ko makasakay ng chopper, nagma-masters na ako. Tapos, aerial survey. Mostly aerial survey yung kaya ako nakasakay ng helicopter. Tapos, ano po yung naging kind of main purpose ng survey na yun? Ay, merong disaster. Most ng makasakay ko sa helicopter ay disaster response. Tsaka mga quick response team. Basically, impact assessment. Yung first na chopper ride ay dahil sa may bagyo. May bagyo yata nun. Tapos, madaming landslides sa Sierra Madre. That's, I think, probably 2004. Yun, madami. Widespread yung landslide. Natabunan, madaming debris flows or landslide na tumabon sa General Nakar and Infanta area. From, balikan po natin yung journey nyo. So yung sabi nyo kasi yung
yung course nyo, pinili po siya ng tatay nyo. And then from there, ano ba, na-enjoy nyo naman po ba? Or may mga other challenges kayo na na-experience along the way? At bakit yun pa yung nirecommend niya sa inyo, yung geology? Ayun. Bakit nga? Oo, kasi wala nga geology, di ba? Wala nga geologist kaming kakilala. Ayun yung una-una. It just so happened na during that time, bago ako mag-fill out ng mga UPCAT form na yan, merong na-encounter si Papa, may nakilala siya na technical person from FIVOX. Nung nag-i-install sila ng mga seismic stations around Luzon, after ng 1991 Luzon earthquake. Yon. So, doon niya nalaman na merong ganong field of science. So, sabi niya, geology, kasi ano daw yan yung sa FIVOX, nag-aaral ng bulkan, nag-aaral ng mga lindol. Yun lang yung alam ko sa geology at that time. Saka bato, yung mga different, di ba nung elementary, tinuturo na yung different types of rocks. So, yun yung sedimentary igneous. Yun yung sedimentary metamorphic. Yun pa lang yung alam ko, no? Tapos, may plate tectonics na din at that time. In-explain na sa high school, sa general science. So, yun. Pero, isang din siguro factor din bakit ako na-engage. Parang, sige na nga, itry natin. Kasi, nung lumalaki ako, yun yung time na, yun nga, yung may earthquake, 1919 na earthquake sa Luzon, malakas. Tapos, pumutok din yung Mount Pinatubo. So, yun yung childhood ko. So, baka yun din, isa din yun na naka-influence sa akin. Bakit ko? Sige na lang, chinek ko din. Pero kasi hindi rin siya assurance, di ba? Since form pa lang siya na UPCAT, hindi naman ako 100% sure na doon ako mapupunta. Kasi ang first choice ko naman is chemistry. Pero buti po na-enjoy nyo naman kasi na-push through nyo hanggang hanggang nag-PhD na kayo. Naigapang. Naigapang. Hindi siya smooth sailing nung umpisa. Kasi, yun. Honestly, nahirapan ako na nag-transition from yung high school, tapos public school sa probinsya, and then coming to Manila. Tapos UP, di ba? Ang daming mga magagaling. Tapos, ayun, bagsak ako sa math. 17 ko. Bagsak din ako sa ES1 ko, yung engineering drawing. So, yun. Umulit ako. Nag-math 34, saka ES2. Yun. So, binalak ko mag-shift, honestly, during my first year. Ano pa yung dahilan bakit hindi nyo tinuloy yung balak nyo na mag-shift? Bakit hindi natuloy? So, yung nag-second year ako, nag-summer class pa ako ng first year kasi kailangan kong humabol. Mag-catch up sa math series. So, nag-summer ako. I think that's a turning point. Kasi, yun, nung lumipat na ako ng dorm, hindi na ako dun sa pang first year lang. Na siya, multiple na years, yung mga nandun sa dorm. Madami na akong nakilala na friends na magagaling sa math. Ayun, yung mga roommates ko, actually, yun yung nag-encourage sa akin na mag-aral. Mas intindihin yung math series na yun, calculus. Tapos, meron na akong naging kaibigan. Siya yung nag-tutor sa akin. Sobrang patient niya na nagturo sa akin para maka-catch up sa math series. Hindi ako, syempre, yung mga grades ko nang hindi naman yung sobrang biglang taas. Yung mga ginapang ko lang din, yung math. 53, 54, 55. Pero yun, after that, okay naman na. One take naman na. Salamat sa Diyos. Ginapang pero nung
nag-board exam, top 3 naman po kayo. Mga tsamba. Ayun, yun yung journey ni Ate Lea or Ma'am Lea. Ayun lang, nakakatawa lang and I think madaming makaka-relate doon na hindi mo naman kailangan yung sobrang taas na grades, hindi mo kailangan maging genius para maging isang scientist. Kailangan mo lang ng persistence. Oo, ako talaga, yun yung sinasabi ko. Kahit yung sa mga, sa mga bata, mas bata. Pero alam ko madaming magagaling ngayon, ang daming laude-laude, di ba, sa needs ngayon, sa geosciences. Pero sabi ko nga, siguro late bloomer din ako. Pero sabi ko, tiyaga lang ako talaga. Hindi ako yung sobrang talino, pero matyaga. Pag tsatsagain mo naman, ayun, mas malayo siguro. Mas malayo yung mararating pag tsinaga. Talking about tiyaga, ngayon pag-uusapan na natin ang isa sa mga naging research ni Ma'am Lea. So ang title nito ay Repeat Storm Surge Disasters of Typhoon Haiyan and its 1897 predecessor in the Philippines. So Ma'am Lea, can you explain your paper in one sentence? Hirap naman. Ang haba-haba ng paper pero uulitin ko lang yung sinulat namin. Hiningan din kami. Same na anong highlight in one sentence. So uulitin ko lang. Yung Typhoon Yolanda ay hindi siya yung kauna-unahang storm surge sa Leyte. Nangyari na siya noong 1897 at yung pagkakaiba nila, mas malakas, mas mataas yung storm surge talaga ng Yolanda, doble ang taas nung Yolanda compared sa 1897 doon sa San Pedro Bay, kung nasaan yung Tacloban, tsaka yung Basay Samar. Pero kung pupunta tayo dun sa open sea, Eastern Samar na coastline, Hernani, for example, magkapareho lang yung taas ng 1897 at yung Typhoon Yolanda. Ito yung mga interesting na studies pagdating sa mga disasters. Kasi in a way, hindi mo siya plinano. Parang mabubuo mo lang yung paper dahil nag-respond ka dun sa disaster. Yes. Pero, ayun, bago po siguro natin pag-usapan in more detail yung paper nyo at yung behind the scenes, siguro yung tanong ko lang dito, paano po kayo nag-come up dun sa 1897? Kasi parang, ano ba siya, hinanap nyo talaga siya or parang by accident na discover niya itong 1897 na event? Magandang tanong yan. Kasi, una-una, hindi siya by accident, pero siguro by accident lang na napili ko siya. Nung nagma-masters pa ako sa UP, meron na kaming record na galing sa Pag-asa ng mga storm surges. Ano pa lang nun, yung nakalagay doon is Storm Surges of the Philippines, 1897 to 2000. So, yun. Yun yung record na hawak ko at that time. So, since 1897 na umpisa, actually, unang-una siya sa listahan, yung 1897. Tapos wala siyang pangalan, pero nakalagay kung saan siya nangyari. Tapos may mga measurements na nakalagay. Hindi naman nakalagay doon na kung saan kinuha yung record. So, I assume na Pag-asa record siya. So, yun. So, alam ko na may 1897, tapos Leyte, yung affected, mas medyo mataas din. Bakit ko pinili yung Leyte? Before yung Yolanda, meron na akong thesis proposal sa aking PhD. Okay. First chapter, storm surge ng Bicol, modern event, yung Typhoon Riming. So that's 2006 na December Typhoon Riming, super typhoon din siya. And then second chapter kasi historical. Kaya pumasok yung 1897, historical. And then yung third chapter ko, paleo na. Paleo, ibig sabihin beyond the historical record.
So, titingin na ng mga sediments. So, wala kaming alam na failure event, syempre, ng storm surge. So, ang pinopost ko ay dalawang site actually. Pero hindi sa storm surge, more on sa tsunami. Kasi yun yung may record. Modern record ng tsunami. Titingnan yung sediments ng tsunami sa Mindoro ng 1994 na event. And then, mag-e-explore ng mga tsunami deposits sa Ilocos, kung nasaan yung Kawayan. So, yun yung latag nung aking thesis. And then, yun nga. Kaya may 1897. Ayun, since parang tinetrace back po natin yung events, siguro yung follow-up question ay, i-trace back din natin yung events na, di ba, sabi mo, sinusulat mo yung proposal, tapos nangyari yung Yolanda. So siguro, trace back natin. Nung nangyari yung Yolanda, saan po kayo? And then, pagkatapos na ng Yolanda, ilang weeks or ilang months kayo after that event, pumunta kayo for the fieldwork. Tapos paano pa kayo nakipag-coordinate to do that fieldwork hanggang sa nasulat nyo na in the publishing paper? Can you recall po yung mga events na yun? Sige. Susubukan ko. Medyo matagal na. Okay. Prior to Yolanda, so that's 2013, no? November 2013. Approved na by early 2014. Nakapasado na ako sa qualifying exam ko. So, moving forward to thesis na. Approved na yung thesis proposal. Bale, sa Singapore na po kayo nito? Sa Singapore na. Tama po ba? Nanyang na. So, approved na yung thesis proposal. Nakadalawang field work na ako para dun sa typhoon ringing na storm surge. And then, September and October 2013, inaayos ko na yung permit sa Ilocos. Actually, October 2013 na approve na yung coordination ko with the local government sa Ilocos. Tapos, so, before the Yolanda, nagpe-prepare na ako ng mga fieldwork. Fieldwork for yung sa Ilocos. Medyo madugo yun kasi may kailangan akong instrumentong dadalhin. Ang tawag doon ay ground penetrating radar. Para siyang x-ray sa lupa. So, yun yung gagamitin ko dapat doon. From Singapore, dadalhin niyo sana sa Ilocos. Dadalhin sa Philippines. Tapos, so, nagko-coordinate with the Bureau of Customs. Ang hirap. Yun yung struggle ko with instrumentation. Kasi may gamit sa Singapore available, pwedeng ipahiram. Pero yung dito na side sa Pilipinas, komplikado. So, ang nangyari, eventually, ang arrange para mas mabilis at wala na kaming problema sa customs, gagamitin na lang yung, may GPR kasi na available sa PBOX. So, yun yung gagamitin na lang. And then, ititrain na lang din ang PBOX nung kami ititrain namin sila sa pag-acquire ng data at saka pag-process ng data. So, gamit yung kanilang instrument. So, yun yung naging arrangement for the succeeding na project. Pero yun nga, medyo na antala yun. Actually, na-scrap yung part, yung chapter ng Ilocos ng thesis ko. Na-scrap lahat actually ng tsunami na chapter. Kasi ang lawak ng effect ng Yolanda. So, yun. Dun, nag-focus na lang ako sa Yolanda. Then, nung nangyari po yung Yolanda, paano po kayo nakipag-coordinate na mag-field doon and after ilang weeks po kayo pumunta doon? So yun. Di ba sabi ko, nag-field din ako sa Bicol at that time. So, una, syempre sensitive yung timing niyan kasi disaster. So, with my previous experience sa mga disaster response, sabi ko,
although perishable, critical din ako na makapunta immediately sa Leyte, Samar para mag-survey kasi nga nawawala yung mga, halimbawa, yung record na kailangan ko, yung taas ng tubig, tsaka gaano kalayo yung inabot ng tubig ng storm surge. Medyo nawawala yun pag nag-clean up na sila. So, critical yun. Pero sabi ko, based on my previous experience with disaster response, ang insensitive naman na pumunta ako doon just to gather the data kung ang mga tao mismo ay hindi pa stable yung relief operations. So, yung window na I think 2 weeks yung sinet ko. Pero pag the day, siguro 1 day or 2 days after ng Yolanda, pinalipad na ako ng supervisor ko Go back to the Philippines, then parang gather the team para once na ready na i-deploy sa Yolanda, okay na. So, ang ginawa ko, nag-field pa ako 1 week. Nag-field pa ako sa Bicol. Kasi tinitingnan ko naman kung yung site na in-study ko for the 2006 Typhoon Riming ay affected din siya ng Typhoon Yolanda. Good thing, hindi naman siya affected. So, parang walang complication dun sa magiging istorya ng Riming na storm surge dun sa site na inaaral ko. After that, 1 week na nag-field, balik ng Manila, constant yung communication and coordination kung paano kami makaka-access sa Leyte na hindi kami then makakapag-cause ng storbo lang, di ba? Kasi syempre, may relief operations pa at may search and retrieval. The search and retrieval operations ng mga humanitarian aids at that time ongoing pa rin. So, the day after Yolanda, nag-Bicol kayo, tapos nag-Manila, tapos nag-Leyte na naman. November 18. November 18, nasa ano na kami. Yung team na na-form, team ng geologists and mga oceanographers na galing sa Marine Science Institute mainly, yung kasama. And then, meron kaming sinama, mga geologists din, pero taga Tacloban mismo. So, meron akong local guide. Can you share po anong naging on-the-ground experience niyo doon pagdating niyo? Kasi syempre fresh pa yung disaster. Ano pa yung nangyayari on the ground? Unang-una, accessible na yung airport at that time. Pero na-divert pa kami sa Cebu before. Hindi kami nakadiretso ng Leyte. So, diverted yung flight sa Cebu. Pero we were able to land at Tacloban Airport. Clear na yung daan, yung main highway from the airport to the city proper, cleared na. So, I think it was clear talaga yon para nga mas madali yung delivery ng para sa logistics din ng mga relief operations. Ayun. Pero, ang dami pa ding debris. Madami nang na-clear, pero madami pa ding debris. Pati yung mga naanod ng mga sasakyan, nandun pa rin sa gilid ng daan. Madami nang nailibing sa mga mass graves, pero pailan pa rin kaming nakita ng body bags sa gilid ng daan, especially dun sa mga area na talagang hindi pa na-clear, yung inuumpisahan pa nilang i-clear. Kasi yun pagdating namin, nag-umpisa na yung cash for work ng government. So, kasama na yung mga local residents na nag-clear ng mga debris. Tapos walang kuryente, mahina ang tubig. Saan kami tumira, nagpaampon kami sa UP Tacloban. So, mayroon silang mga available rooms para sa mga scientists din na nag-aaral. So, since UP kami, yun yung parang default naming base camp. Ayun, good thing. Maraming salamat sa UP Tacloban, in-accommodate kami. Ayun. So, pero walang ilaw. So, emergency lights,
tawag dito, madami kaming dala na relief goods from friends. Nag-ipon-ipon yung mga kaibigan namin para din kung sakaling pupunta kami sa mga ibang lugar, meron kaming ibibigay kahit konti. Ang namin, kulang. So nagkakaubusan ng gasolina at that time. Yung service namin para maglibot, actually, ay galing sa Bohol. Galing silang Bohol. Layo. Oo, yung contact namin. Tapos tumawid pa, papuntang. Pero yun nga, maganda doon. Kagagaling nila ng paglilibot sa Bohol kasi nga di ba yung earthquake naman sa Bohol. So nag-respond sila. Pero meron nga. Ay, magkasunod ba yun? So 2 weeks ang difference ng earthquake sa Bohol and then the Yolanda. So yung diesel, dala na nila from Bohol. So hindi na kami nakipila, hindi na kami nakiagaw sa konting supply na nasa Leyte. Ay, tapos naalala ko pala, 'di ba po isang reason na sinasabi nila bakit madaming naging casualties ay hindi daw familiar yung mga tao sa term na storm surge. So, for the benefit po ng audience, can you explain po ano yung storm surge? Ayun. Yung storm surge po ay yung pagtaas ng tubig ng dagat pag may paparating na bagyo, lalo na yung malalakas. Kasi ang nagko-cause nun ay yung malakas na hangin na padiretso sa dalampasigan. So, kung yung hangin, di ba yung pag-ikot ng hangin ay hindi iisang direksyon pag may bagyo. Paikot siya clockwise sa northern hemisphere. So, kung yung direksyon ng bagyo na papalapit sa dalampasigan ay perpendicular or diretsong tumbok yung dalampasigan, ayun, mahahagod kasi yung tubig papunta lahat sa shore. So, aangat yung taas ng tubig and then meron ka pang low pressure. Pero mostly, yung dala ng malakas na hangin. Okay, so yun yung critical na criteria. Tapos, meron pang, kasabay pa nun, ang destructive talaga nun is yung mga wave on top of the storm surge. Yun din yung nakakasira ng mga structures, mga on a limited distance from the shore. So, yun yung mga dumurog actually. Yung dumurog sa mga structures along the coastline, yung mga bahay and other infrastructure doon. Yung mabilis na storm surge, saka yung malalakas na alon. So, ang tawag natin ngayon sa storm surge ay daluyong. May Filipino term pala. Meron na. Daluyong daw. Sabi na. Pero yung term po na yun, na form siya after na ng Yolanda or nag-exist na talaga yung term na yun? Yung daluyong? Opo. I think meron na siya, daluyong, pero hindi nga siya masyadong hindi lang siya ginagamit. sikat. Oo. Tapos parang before yung Yolanda, madami naman ng storm surge na nangyayari sa Pilipinas. Hindi lang yata kasi ganon kataas. Kasi nung nag-i-interview din kami sa Tacloban, around Leyte and Samar, sabi nila, so di ba may warning on storm surge. Alam naman nilang tataas talaga yung tubig dagat. Pero sabi kasi nila, sa pagkakaalala nila, yung pinakahuling malakas at mataas na tubig dala ng bagyo ay 1980s pa. Tapos sabi nila mga waist deep lang daw, ganyan. So kaya nila, parang nung merong warning ng storm surge sa lugar nila, tingin nila makakaligtas naman sila kasi hanggang lang yan, parang hanggang waist or hanggang medyo mababaw, kaya pa nilang mag-survive. Pero di ba yung warning kasi nasa 3-4 meters ba yun? So yun. And then yung mga may mga evacuation sites din talaga na nandun mismo
malapit sa coastline. So, yun din yung problema. Even yung yung isang point ko nga doon. Ayoko nang i-graphic, medyo tragic yung iba. Basta may mga school doon na inabutan talaga ng storm surge. Yung isa, yung Astrodome, tawagin nila, yung parang sports auditorium sa Tacloban mismo. Ang lapit niya sa sa bay. Likod lang siya ng airport. Ayun. Yung tubig doon, kasi madami yung evacuees, yung tubig doon umabot ng second level. So, may mga din. Kahit yung mga ganon na structure na akala ng mga tao na safe, ay inabot din. Pero in line with that po, bakit po siya naging ganun kataas or ganun ka-devastating yung Yolanda na storm surge despite na hindi naman ito yung first na super typhoon na dumaan sa Pilipinas, hindi naman ito yung first na storm surge na nangyari. Ano po yung mga contributing factors bakit siya naging ganun kataas, ganun ka grabe yung naging effects niya? So, hindi lang ang bagyo ang factor na nag-i-influence sa taas ng storm surge. Malaking factor yung tinatawag natin na local conditions, especially yung coastal na geomorphology or coastal na landscape. Kung tawag dito, yung slope, yung gradient mo ng coastal and nearshore areas, kung steep siya or shallow. Tapos kung open or linear yung coastline or yung embayed or parang may curve. Tapos yung curve ba, yung bay mo ba ay nakabuka ng yung wide or narrow. Yung sa Tacloban, which is the San Pedro Bay, yung Leyte Gulf in general. Sige, umpisa tayo sa Leyte Gulf, mababaw ang Leyte Gulf. So, pag gentle ang slope, may time talaga na magpa-pile up yung tubig. So, mas mataas ang maja-generate mong storm surge compared pag steep yung slope mo. Okay, yun. Yung first criteria. And then, yun nga, meron kang San Pedro Bay na narrow yung opening. So, naipon siya. Parang siyang nag-funnel. Ang tawag natin doon, funneling effect. So, mas naipon yung tubig doon, hindi siya makakapunta sa ibang lugar. So, kaya mataas yung tubig na umabot doon sa Tanawan, Palo, Tacloban, Basay, kasi nandun sila sa San Pedro Bay. Ayun po. So, with that po, balikan po natin yung study nyo na noong 1897. Kasi kanina po, nabanggit nyo na dun sa more open sea, pareho yung results nung Yolanda at yung 1897, pero dun sa mas inland area. Bakit po sila nag-iba? Hindi po kaya yun dahil lang sa resolution ng data or kasi 1897 pa yun yung quality ng data na mako-collect mo during that time, iba siya compared sa present day. Hindi po kaya lang yun, limitation ng model dahil... Yung limitation ng model, siguro mga plus or minus, hindi naman aabot ng isang metro yung difference, yung pagkakaiba. Wala kaming control, yung 1897, hindi naka-describe kung saan nila ni-refer yung reference point nila ng height. So, we assume na pareho kami, mean sea level or tide level. We assume na tide level na lang kasi yun yung pinakamadali. Diba? Pag nag-survey ka, ano yung taas ng tubig during the survey, yun na lang. Yung difference nun, with the present tide conditions sa area, walang isang metro yung difference. So, bakit pareho? Ang dynamics ng storm surge na nangyari sa Hernani at saka sa tawag dito, Tacloban, San Pedro Bay, magkaiba. Okay? Sa Hernani, open sea, coral reef area. O, di ba,
Parang isipin nga natin, di ba kung may coral reef, sana hindi niya parang dapat na protektahan pa. Di ba yun yung natin, yung intuitively, laging sinasabi, natural protection ang coral reef, natural protection ang mangrove. So, ang Hernani, meron siyang coral reef, 500 meters wide na coral reef. Meron din siyang mga mangrove, pero narrow lang. Siguro mga nasa 100 meters, 200 meters na width ng mangrove. Hindi to yung yung mga mangrove dito, yung mga puno, sturdy na mangrove. Yun yung mga pagatpat. Yun. So, that's Soneracia, and then may mga Abyssinia. Yun yung para sa mga mga exposed areas ng mangrove species. Yun. Nalunod lahat ng storm surge. Ang nag-cause nun is yun, malakas na malakas talaga yung hangin. So pagtama niya sa reef front, kung saan yung reef slope, actually. Pagtama niya doon, umangat talaga yung tubig. Oo. Mas may storm waves ka ulit. Kasi mas open, mas matataas yung alon din. So, malaki ang effect ng storm waves on top of the surge actually din sa Hernani. Tapos nung nag-simulate ng, nung kinompare namin, hindi muna yung simulation, kinompare yung measurement namin saka yung measurement ng mga Jesuit priests ng 1897, pareho lang. Pero yung sabi nga namin, malaki yung influence ng storm waves on top of the stage. So for this project po, paano nyo po siya na-fund yung lahat ng activities nyo? Di ba sabi ko, before yung Yolanda, approve na yung proposal ko. Even before my thesis proposal, yung scholarship ko sa Singapore, fully funded na yon. Fully funded siya, even the research project, for the entire duration of my PhD scholarship. Nakatay siya dun sa project ng supervisor ko, na coastal hazards in Asia. So, since may project na natanggap si Dr. Switzer na coastal hazards in Asia, ang goal niya talaga at that time, magkuha ng mga estudyante sa mga countries na gusto niyang pag-aralan. So, meron sa Vietnam, meron sa Malaysia, meron sa Philippines. So, yun. Ako yung nakakuha sa Philippines, tapos nag-propose na ako. Kasi yung proposal nila general lang eh. So, ako lahat yung pumili ng sites. So, wala akong problema sa funding. Kasi assured siya for the entire duration of my thesis. Ano po yung mga challenges na na-experience dito? Well, given naman yan na madaming challenges kasi nga nag-respond kayo agad doon sa disaster. Pero in addition po doon, meron po bang ibang challenges like yung ginawa niya sa mga numerical simulations, yung data quality nung na ginamit niyo for the modeling? Ano pa yung may ma-share po ba kayo na challenges regarding that? So, unang-una, hindi ako oceanographer, di ba? Hindi ako storm surge modeler. So, yun yung first challenge ko. So, sabi ko sa advisor ko, sinong magmo-model? Meron nga daw postdoc kami na storm surge modeler. So, sabi ko, sige. Pero ako, personal kong preference, I would love to collaborate with Filipino oceanographers. Kasi sabi ko, walang nakakaalam ng oceanography sa Pilipinas kundi ang mga Pinoy. So, tapos magkaiba yung software, yung storm surge model na gamit. Siyempre, yung sa Singapore, sophisticated. Yung nandito sa Pilipinas, relatively at that time, hindi pa ganon ka-sophisticated. Pero kaya mag-model. Sabi ko, ang model naman,
di ba? Garbage in, garbage out. Kung good quality, sabi ko, kung good quality yung i-input mo, malamang maganda din yung resulta. Sabi ko, sige, pero ako basta, sige, pag pa-model mo sa postdoc, ako ipapamodel ko sa mga Pinoy, given the data that we have. So, bathymetry data, local bathymetry data, meron tayo. Meron ding local tide gauge data from Tacloban, although, syempre, na-giba yun nung pagdating yun. Pero sobrang blessed ako that I have a good and sobrang equipped na group ng Filipino oceanographers sa Marine Science Institute and NYSci. Grupo nila Dr. Villanoy at saka nila Dr. Cabrera, kasama sila Princess. So sila yung nag-model. So ang goal ay kung ganun po pala, Ate Lea, 'di ba? Sabi niyo pinamodel niyo dun sa postdoc niyo sa Singapore tapos sa group ni Boss Kay sa MSI. Paano po kayo nag-settle kung kaninong model yung gagamitin niyo? Syempre kung sino yung madali lang yan. Kung sino yung result na mas tumutugma sa field observation. At tutugma siya dun sa field. Tapos it's the first time also that the oceanographers, the modelers came with me to validate their data. Sobrang kasama ko din sila. Sila din yung kasama kong nag-survey. Kasi sabi ko, kailangan yung malaman, kailangan yung diba, first-hand experience din. Paano siya binavalidate yung mga model nyo. So, yun. Sobrang tuwang-tuwa sila kasi may model na eh. May result na at that time. May initial na. Hindi pa polished, pero relatively, yun na. Basically, meron na kaming working model galing sa kanilang initial na parameters. Yung timing. So, ang binalidate namin, taas ng tubig at saka yung timing. At least, sa shore. Maganda na yung correlation. So doon pa lang, sabi ko, itong gamitin natin, ba't pa? Tapos yun, yung model yung sa Singapore hindi niya ma-simulate. Kasi yung sa tide gauge record, bumaba eh. Hindi siya, hindi siya bumaha agad. Nag-recede yung water sa Tacloban before yung flood. So, yung sa tide gauge record, syempre na-record niya yung pababa yung recede. Recede siya. Tapos nasira na siya nung tumama na yung So, hanggang doon. So, since merong tide gauge record, so, kailangan ma-simulate mo yun, di ba? Ma-simulate mo yun. Na-simulate mo sa Delft 3D na model. So, go tayo sa Delft 3D na model. Yun, madali lang yung sagot. Yung sa timing po pala, parang may naalala ko na kwento sa class ni Boss K. Yung validation ng timing ng pagtama ng storm surge ay dahil may nakita na orasan na nasira. Tapos, tama po ba yan? Yun yung nangyari. Tama yun. Tapos, hindi lang isang orasan. Kasi baka sabihin nila, pwede na di ba? Paano mo malalaman kung accurate yung orasan na yan? Isa. Dalawa. One in Tacloban, one in Tanawan. So, magkaibang lugar. Ayun, sabihin na natin hindi sila synchronous. Kasi baka hindi naman sa Philippine Standard Time. Ayun, pero tapos di battery pa yan. Yung relative na timing. So, nauna kasing tumaas yung nandito sa Tanawan bago nga yung Tacloban. So, yun. Nakikita naman sa orasan. Tapos, yung orasan yun, tumigil lang sila syempre nung naabot na sila ng tubig. Alat. Ayun. So, yun. So, dalawa. So, mas confident kami. Kasi nung isa, parang, magdududa pa kami. Pero tuwang-tuwa na kami. Tuwang-tuwa na kami. Kasi syempre, kailangan pa namin interviewin. Yung bahay kung saan yung isang orasan. Yung nauna kasi kami sa Tacloban naka-interview. Engineer yon. So parang kami, ang dami naming tanong sa kanya na dyan lang po ba, hindi siya nilipat, mga ganun.
Kasi baka nandun na, tas baka na nagalaw na yung tawag dito, yung orasan. Ang maganda, yung isang orasan may date pa. Hindi lang yung oras, may date pa. Yung parang nasa handwatch mo din. November, syempre, may November 8 siya, ganyan. Tapos may oras. Yun. Ayun. So, dito po sa research nyo, ano po yung ma-consider nyo na mga memorable experiences, both good and bad? Okay. Sige. So, yun yung challenge, di ba? Kasama na yun sa mga challenges ko. Pero yun yung naging naging memorable din yung first part na to ng thesis ko. Actually, yung chapter na to, siya yung pinakamatagal kong nasulat. Pero kasi siya yung nag-set up din sa akin para mas maintindihan ko at maisusulat ko yung konteksto ng mga sediments na pinag-aaralan ko moving forward to the following chapters. Kasi kailangan as a geologist, kailangan kong intindihin yung dynamic ng tubig na nagdala ng mga buhangin. Bago ko ma-explain ng maayos kung ano yung mga nakikita kong mga structures ng mga sediment, ng mga buhangin na dinala ng Yolanda. So, yun. Then, another memorable, yung nakasama ko, mismo yung mga Filipino oceanographers sa field validation. So, even at that time, yung experience na yon, talaga yung learning experience siya, simultaneous na naintindihan ko yung paano nangyayari yung model, ano yung mga limitations ng model, ano yung strengths ng model. And at the same time, paano namin siya translate, paano namin siya nakikita on ground. Yun yung good thing. Yung sobrang, syempre tragic yung mababago talaga yung mo eh. Ako, character building kasi mababago yung perspective mo in terms ng mga problema mo sa buhay. Ayan, mako-contextualize na para sa akin sobrang liit ng mga problema ko sa PhD thesis ko compared sa nangyari sa kanila. Ayun. Kasi buhay na yun buhay yung pinag-uusapan ko. Yung isang sobrang dala-dala ko na life lesson na sinishare nila palagi, yung ang daling, sabi nila, ma'am, yung mga ari-arian, mabilis mawala, pero mabilis din siyang ibalik. Kaya namin niyang kitain. Yung hindi namin maibabalik yung buhay. So, yun palagi yun. So ako, yun yung mindset ko din after that. There's life beyond science talaga. Uunahin ko ang buhay, yung life as opposed to sa mga research. Okay siya, nag-enjoy ako sa research, pero there's life beyond research. Ayun. Tapos yung journey ng publication, yun. Isang ko yun, sobrang na-treasure ko yun. Mahirap siya yung pinagdaanan na publication itong paper na pinag-uusapan natin. Pero sobrang siya yung nagbigay sa akin ng ang dami kong natutunan sa reviews, especially handling review, critical review, responding to review, arguing your position, and presenting evidences. Yon. At saka yung paano ka pipili ng tamang journal at yung kwento. Paano mo ipapackage yung story mo, yung science story mo para sa readers. Yun. Talking about yung sa publication na aspect, na-experience din po ba yung yung na-reject yung paper and then pinasa niya na lang siya sa iba? Exactly. Ito yung kwento nung BAM. So, ang paper na to, nung binubuo ko siya, hindi siya para dapat sa BAMS or Bulletin of American Meteorological Society. Ibang mga high-impact journal yung target namin, syempre, kasi sabi ng supervisor ko, you should aim for higher
impact journal since yun nga, yung Typhoon Yolanda, it's a big event. Madaming nag-aaral. So, hype talaga siya. Hindi lang sa disaster response, hindi lang sa humanitarian aid na perspective. Even sa research, yun sa field of research ng storm surge and tsunamis, hype din yan. So, yun paunahan, yung struggle ko din, yung pressure, ang lakas ng pressure na mauuna kang mag-publish. Pero at this time kasi, may 2014, sinusulat ko pa lang yung kwento, nag-gather pa ako ng additional data. Dami nang nagpa-publish na foreign scientists. Sa mga simulations din may nila. Simulation, may field observation, lahat. May may mga social aspects din, lahat. Ang dami nang na-publish. So parang parang nawala na yung chance ko na ako yung una magpa-publish. Ang goal ko na lang at that time, I have this story in mind na parang ako lang as a local scientist yung makakapagbigay ng historical perspective doon sa nangyari sa Yolanda. So yun yung nag-encourage sa akin na sige, push through lang. So before yung bombs, to be honest, so yung process niya before ko na-submit ng bombs, mga isang taon din, roughly. It went through siguro yung draft pa lang yan, mga 10 draft na yan. Kasi kailangan kong ipakita sa mga co-authors ko. Di ba, ang dami kong co-authors. Kasi hindi ko kayang, ganun kalaki na event, hindi ko kayang ako lang mag-isa. So, I had several co-authors, kailangan kong makuha lahat ng approval nila. Ayun, so pabalik-balik din yun. Second stage, pag okay na sa mga co-authors, may internal review kami sa Earth Observatory of Singapore at that time. Kasi nga, high impact journal nga yung yung target namin. So, kung sino yung mga may experience sa publication ng high impact journal, sila yung pinagbasa. And then, syempre, meron din silang mga comment, revise ulit, ganyan. Then, pinasa na. Yung high impact journal na yun, siguro in a span of 2 months, may nakatanggap ako ng 4 rejection. Yeah, reject. Sabi ko, ayoko na! Iyak na yan. Ayoko na! So, na ako. Hindi ko na alam kung saan ko sasubmit. And then, hindi ko alam eh. Basta, sa paghahanap namin ng appropriate journal kung saan siya isasubmit, may cut-off pa rin yung supervisor ko niya na kailangan high impact pa din. Tapos yun, di sabi, mga Q1, Q2 journals. Oo, kailangan daw. So, edi yun. Kasi nga, hindi lang naman dahil para gusto namin, yun, para sa aming mga career. Pero, maganda talaga din kasi yung kwento. So, nakita namin yung Bulletin of American Meteorological Society na publication. Ibang proseso sa typical journal. So, ang proseso niyan, magsasubmit ka muna ng proposal. So, I submitted the proposal and then, yon tinanggap. So, yun na. Nag-start na doon yung review process. So, sinubmit na yung initial na manuscript and then, yon may review process. Ayun. So, dito mo talaga makikita yung pinagdadaanan ng mga research papers bago sila ma-publish. So kapag may nagsabi sa inyo na ni-research na nila yung ganitong topic, tapos puro Google lang yung ginawa. Hindi. Parang hindi talaga, ibang-iba talaga yung pag ginawa mo yung research. Kaya yun din yung main goal ng podcast na to, ay ibahagi din yung mga ganong kwento ng research papers. Kasi yun yung hindi mo mababasa kahit saan. Maririnig mo lang yun first hand sa mga authors. Yung hirap na pinagdadaanan ng writing, yung pag-review ng co-authors, pag-review ng sa journal na, and then mga madaming revisions. Pwede ko bang idagdag? Ay, sige po. Yung initial naming submission sa BAMS, walang 1897 na na simulation, data lang, comparison. So, nung bumalik
after the first review, pumalik, sabi na, maganda daw yung correlation ng simulation namin ng Yolanda, saka yung field observation. Baka kailangan ng simulation ng 1897. Ayun. So, tinanong ko ulit yung mga oceanographers, kaya ba given our limited data? So, yun, sinubukan. Nagpa-extend kami. Actually. Kasi after the first review, usually 1 month yung ibibigay ng reviewers to for the authors to submit the revised version. Humingi ako ng extension na another month. So, parang 2 months para lang ma-simulate siya. Pero yun, syempre, hindi naman ako nag-request agad. Trinay naman namin. Tapos yung mga medyo kailangan pa ng policy. Try mo na within that 1 month, tapos pag hindi na kaya, na ano request naman, na extension. may ready na, may result na, pero hindi pa polish. So yun, sinabi ko yung circumstances namin dun sa editor, na intindihan naman, buti na lang. So, in-extend kami, and then, yun, until final publication na. Sobrang natuwa din yung mga editors, tsaka yung mga reviewer. Gusto ko lang din siguro i-emphasize para sa mga viewers and mga aspiring researchers. Kapag na-reject yung paper nyo, huwag nyo siya i-take personally. Hindi ibig sabihin yun na, hindi ibig sabihin na pangit yung research nyo or hindi kayo marunong mag-research. Ano lang siguro, may mga certain requirements na hindi nyo pa na-meet at that time at kailangan nyong i-improve pa. So, part talaga siya ng research, yung mga rejections na yun. Kahit yung mga sikat na mga scientists, yung mga established scientists, ayun, pag nakakwentuhan nyo sila, ayun din yung sasabihin nila, na experience din nila yun madalas. Tama yun, tama. Rejection, ako sabi ko nga lagi. Rejection is not the end. Ayun. So with that po, ano po yung plans nyo moving forward with this research? May recent po ba kayo na activity, na extension ng study nyo or other activities? So last year, yung 10 years anniversary ng Yolanda, may another project ako funded naman ng Switzerland. Hahanapin namin ngayon yung 1897. Kasi hindi pa namin nahanap. Nung thesis ko, tsaka postdoc ko, hindi pa rin namin nahanap. Although madami na kaming na-collect na data on sa mga historical pa din na events. Even before 1897, may mga until 1600s, may mga storm surge pa recorded from the archives naman. Meron yon. And then, so, bumalik kami last year to collect sediments. Unang-una yung question doon, na-preserve ba yung Yolanda na deposits? Kasi syempre, kung 10 years nga na storm surge, kung hindi siya na-preserve, baka yung likelihood din na makita namin yung mga deposit ng 1897, which is 100 years, baka slim na, di ba? So, good thing, ang good news, nandun pa yung storm surge deposit ng Yolanda. Preserved pa. At in some areas, syempre, yung ibang areas na wala na. Ayun. So, may nakita kami, then we collected, sediment cores, or meron kaming mga pipes, either metal or PVC, na binabaon sa lupa, mainly sa mangrove area. So, yun, para makita kung may mga buhangin pa na katulad ng Yolanda na mas malalim. Madami na tayong na-share ng mga advice kanina sa mga viewers. Meron pa po ba kayong madadagdag doon na mga advice para sa mga aspiring researchers? Siguro, yung stay curious. Lagi naman. Start with a good research question. Yan. It will direct your path, yung mga research question. Tsaka magbasa. Kasi yung research question usually nag-uumpisa yan pag may mga literature ka, di ba, na mabasa. Ma-identify mo doon, ano pa yung mga hindi na-aral? Ano pang aspeto ng topic na to ang hindi pa na-aral? So, doon ka papasok.
At titingnan mo doon, yung research gap ba na to, kayang i-answer nung fit ba siya dun sa gusto kong topic at yung existing kong skill at the moment. Ngayon, kung hindi, tulad ko, di ba, hindi ako adept sa storm surge modeling. Pwede kang humanap ng ibang tao na gagawa. And that's how science, at least yung field ko, storm surge is an interdisciplinary na field. So I need to work with other scientists beyond my field. Scientists, mga engineers, I have worked with a lot of coastal engineers and social science. Mas na-expose ako sa social science na component. Meron din akong nakatrabaho na nasa mga field of arts. Kasi yung sa communication part na. So, iba-ibang to raise awareness, naggagawa ng mga videos about, or documentaries about Typhoon Yolanda or any disaster, yon nasubukan ko din. So, it expanded actually my horizons moving forward. Last question po before we let you go. Do you have anything to promote? Wala. Ano may pa-promote ko? I engage in different, sabi ko nga, di ba, it's, yung storm surge ng Yolanda expanded my horizon. So, coastal hazards in general, hindi lang ako storm surge. I study also land subsidence, coastal erosion, tsunamis. Ayan. So, ngayon, as a science educator, I raise awareness. Yung advocacy ko, kasi even at the basic education meaning level ng elementary and high school, naiintindihan na ang storm surge or any marine hazards or coastal hazards. Sa basic education, sa K11 and K12, yung K11 and K12, nandun nasa curriculum na nila ang BRR. So, yun. I help develop learning materials sa level na yun. And I also join yung sa program ng DOST-SEI, Science Education Institute, na yung lumilibot sa iba-ibang parts ng Philippines. Ayun, kung tingin ko yung lugar is prone to coastal hazards, yun. At saka tugma yung schedule ko sa schedule ng DOST-SEI. Talaga, sumasama ako to promote yung storm surge awareness. Ano yung storm surge? Ano yung paano tayo sana makakaligtas, ano yung mga natural buffers or natural buffers na nandun sa lugar at kailangan nilang protektahan yun. Basically, yun yung advocacy ko. So, very recent was in Sanchez Mira, Cagayan, February. And I hope I would have more of that platform in the future. Dito na nagtatapos ang ating episode. I hope madami kayong natutunan. See you sa next episode. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng kapwa natin mga Pinoy scientists. So maraming salamat sa lahat ng nanonood. Maraming salamat po, Ma'am Leia at Leia, for giving us your time. And ayun. Maraming salamat din.